Hi everyone. So for today ay naka-check out tayo sa natin, sa hotel natin sa Amber Inn. And ang susunod na ko naman goal is makapunta sa airport now to go to Vietnam, specifically in Hanoi. So ayan, hopefully okay lang, walang aberya. Well, hindi naman siya aberya, pero na-move lang ng ilang oras yung flight ko. So instead of 11:35 akong lilipad, na-move ata siya ng 4 PM. So that's pretty long. Pero now it's 9 AM and the reason why I'm going to the airport is first time ko sa airport na yon sa Suvarnabhumi, and gusto ko lang maaga, ayoko nang gahol sa oras. And then ano ba? Itatry ko sana if pwede ako mag-request na parang early flight, hindi yung 4 PM, maybe 12:30 or 1 PM or 2 para lang hindi masyadong gabi na akong makarating sa Hanoi. Pero we'll see. Medyo struggle is real, pero kaya naman. So dito ako ngayon guys sa Payatay Station, BTS station, tsaka ano siya, ARL or yung Airport Railway Link. So from Payatay Station, sasakay ako ng ARL from here going to Suvarnabhumi Airport. Kasi doon yung airport ko papuntang Hanoi. So ayan, let's go. Ito na yung station guys. Tsaka na-realize ko guys, ang hirap palang mag-vlog talaga pag may dala-dalang maleta. Akala ko mas better, easier kasi naka-backpack ako, pero hindi kasi ako sanay na may mabigat na dinadala-dala. Charing. Anyway. So, ito yung ticketing or vending machine guys. And then, cash lang ata yung tinatanggap dito. So, English. And then, dito tayo sa Suvarnabhumi. So, one ticket costs 45 baht. Ayan. And then, after then, ito yung chip guys, and yung sukli. Ayan. We're done.
So, nandito ako ngayon sa Suvarnabhumi, guys. Hindi na ako nag-vlog kanina kasi sobrang hectic ng check-in. Although madali naman yung sa Vietjet. Parang may nauna pa sa akin. Tapos pinauna ako kasi ako lang mag-isa. So, sabi nila, ako na lang daw mauna. Kasi ako lang yung isa na i-check-in. Anyway, so ayan, naka-check-in na tayo, naka-go through na tayo sa security, and then yung yung immigration nila, walang tatak, pero siya, e-scanning lang. Parang isa-scan lang yung passport mo, and then wala nang interview or tatak-tatak. Yung dun lang sa Dunmuang, yung parang may tatak ata. For now, guys, siguro kakain na muna ako, and then always lang talaga, alert lang talaga kasi hindi pinopost, hindi nakalagay sa boarding pass yung gate number, so kailangan mo talagang maging matanglawin talaga, girl, kasi kung hindi, may iwanan ka talaga. So ayan, I'd rather na magutom or whatever, or kahit hindi na ako mag-nap or matulog, importante nasa tamang ako, nasa tamang gate. So may gate na ako, guys, S109. Ayan. And then pwede kang mag-escalator, guys. And then, parang may din, parang may shuttle. Tingnan niyo, S101 to S128. Nakakita ko na yung gate S109. So, abang-abang na lang while trying na maghanap ng lapang. Naabutan na ako ng gutom dito sa airport, guys. So, kailangan ko na talagang kumain. May mango sticky rice. Okay. No spicy. No spicy. Okay. Hi everyone, it's Jen Packinern here, and finally guys, touchdown. We're here in Vietnam, and ang nakakaloka is hindi ko na vlog yung entire journey ko when I landed sa tawag dito, sa Noi Bai, which is in Hanoi, the airport in Hanoi. The reason is, number one, lobat na yung lobat na yung camera ko, and number two, ang taas ng pila sa immigration dito sa Hanoi. Siguro nagantay ako ng mga around 20 to 25 minutes. Pila pa lang yan sa immigration, ha. Though madami naman silang window, pero sobrang haba ng pila. So kailangan nyo talagang taasan yung pasensya nyo. Kasi nga ayun na nga yung sinasabi ko, sobrang haba ng pila. So, from the airport, guys, iniisip ko, magka-grab sana ako. Pero, may nakita akong mga TikTok videos din of other travel vloggers. And, sumakay sila sa Bus 86. And good thing, available naman yung Bus 86. So, I'm just gonna post a screenshot of
saan usually nakaparking yung bus 86. And then, pag nasa Old Quarter kayo guys, dapat you will drop off at this stop, yung 162 na stop. And then, from there, malapit na, or malalakad mo na yung from the stop going to the Old Quarter, which is, etong hotel na binook ko is nasa Old Quarter in Hanoi. And, ayun nga, ang name ng hotel ko is Hanoi Traveler House. And, ang gustong-gusto ko is may free na siya na breakfast, guys. So, ayan, teka lang, kunin ko muna, wait. So, ayan, binigyan nila ako ng 4 na breakfast voucher. To be honest, hindi ko alam kung maubos ko to lahat. Pero, itatry ko. Hopefully, iba-iba yung menu nila. We'll see. Itatry natin. Ayan, eto yan. Free yan. And then, yung medyo downside lang na hindi ko medyo nagustuhan is, akala ko kasi sa GCash, pwedeng parang gamitin siya for like transactions. I don't know why, pero yung sa GCash parang nagde-decline siya. I'm not sure why. And hindi na ako nakapag-withdraw. I mean, nakapag-withdraw ako ng 3 million dong, Vietnamese dong. Pero yung sa hotel ko kasi is 3.6 million dong. So, kulang pa ako ng 600,000 dong. So, ayun. Sabi niya, tinatry talaga namin. Siguro mga 2-3 beses na tinatry namin. Tap, and then also insert. Gamit ko yung GCash Mastercard ko. Pero, ayun, hindi siya gumana. Pero dun sa Noybay, sa ATM, gumagana naman, thankfully, yung GCash. So, nakapag-withdraw tayo ng 3 million Vietnamese dong. And then, ang ano niya, guys, is yung parang transaction fee niya is 22,000 Vietnamese dong, which is around siguro mga 170, 180, which is again, that's the usual transaction fee or withdrawal fee talaga, guys, abroad. And then pag sasakay ka ng bus, guys, from yung bus 86 from the airport, Noybay Airport going to Old Quarter, ang siste is yung mismong bus driver, siya yung magkokolekta ng bayad. So, from the airport going to the 162 na bus stop or Old Quarter, nasa 45,000 dong yung pamasahe, which is around 100 plus pesos. So, ayan, flash ko na lang yung mga, guys, yung mga, ang tawag nito, yung conversion, ganun. Tas, oh my God, hindi ko na-realize na, ito palang Hanoi Traveler House, guys, is sobrang, like, katabi lang siya ng Mad Monkey Hostel. Hindi ko alam, guys, kung it's same across the board, pero pag mga Mad Monkey hostels, guys, mga party hostels yan. And buti na lang pagkapasok ko dito sa room, bonggang-bongga naman yung niya, yung soundproofing niya, in all fairness. And speaking of room, guys, magro-room tour tayo ng very, very light before I go out para kumain kasi hindi pa ako nagdi-dinner and anong oras na. So, na-delay kasi yung flight, guys. I mean, na-move siya, tapos na-delay pa rin ng ilang mga, hindi naman hours, pero minutes. So, initially kasi yung flight ko from Bangkok going to Hanoi, yung flight time talaga is 11:35 ng umaga. Pero, yesterday, which is a day before my actual flight, nag-send ng email notification si Vietjet na may changes daw sa time. So, nung chinek ko, okay, 4 PM na pala yung parang departure niya from the original 11:35. Supposed to be by 1 PM sana yung target ko, or 2 PM nandito na ako sa hotel para sa hapon or sa gabi, 'di ba? Konting gala-gala. Pero ngayon, medyo hindi tayo masyadong nakakagala. Pwede naman, pero ayoko ding i-push yung sarili ko, guys, kasi may tour ako tomorrow ng early morning, so I need to really rest. And, ayun, sobrang, sa labas, guys, daming nagpa-party, as in, sobrang
grabe ang vibe. Very lively talaga dito, guys, sa my old quarter. Hindi ko siya in-expect na ganun pala siya ka, parang tush, tush, tush. Or siguro dahil malapit ako sa Mad Monkey, kaya ganun. Pero, ayun na nga. Ang oras ng flight is 4 p.m. Actually, 4:45 to 4:50 na ata kaming nag-take off kasi na-delay din yung arrival ng aircraft na sasakyan namin from Vietnam. So, ayun. Tas, grabe. Pagka-land naman sa Noybay, grabe haba ng pila sa immigration. Pero alam nyo ba, guys, ang super thankful lang ako kasi palagi kong pinagpa-pray na bigyan ako ng wisdom and presence of mind talaga ni Lord and discernment na, hindi ako mawala or pag feeling ko dangerous, ganun. Pero in all fairness naman, safe naman maglakad. Wala naman ako nakikita mga tambay-tambay sa gilid. Pero ang dami nagtitinda. Tapos ang cute pa ng mga nila upuan. Gusto ko matry yan in the coming days. Ayan. So, anyway, so much for the talk, guys. Quick tour tayo. Ang hotel ko is Hanoi Traveler House. And just for context, this was not my original talaga hotel booking. Yung gusto ko talaga ng hotel is dun sana sa sa Madeleine Adora. Kasi nirecommend yan ng isang travel vlogger na fina-follow ko. Pero I don't know, for some reason, nagka-error yung card ko. Parang na-cancel or something. So, hindi ko na lang din tinuloy. Naghanap na lang din ako ng iba. Kasi, at that point in time, medyo sobrang mahal na siya for me. Yung original hotel of choice ko. But anyway, this is the entrance. Ayan, very wood effect. And hindi ko masyadong bet yung lock, guys, kasi hindi siya nado-double lock. Hindi siya pareha sa ibang mga hotel na may pa-ganon, tak-tak-tak-tak, diba? Na may pa-double lock. Walang double lock. Ito lang yung lock niya. And then, parang pa siya, medyo sira pa. So, probably I'm gonna put the, dun, yung upuan just for, safety lang. And then, eto yung key card. And then, eto yung pa-closet. Ayan, closet where you can put your clothes and stuff. And then also, tingnan nyo yung nila, guys. Yung parang security box. Box lang siya, pero nawala na yung niya, nasira na ata. Ayan, and then may mga hanger naman. Good thing may ilaw. And then, ayan. Dito sa ilalim, hindi ko alam. Wala. Space lang. Ayan. Medyo old na siya, guys. So, less expectation. And then, medyo malapad yung room, guys. Sobrang laki. Hindi ko alam kung inano niya ako dun sa reception. Hindi ko alam kung in-upgrade niya ako or talagang ganito na. Kasi I don't remember having a bathtub. Pero ito yung CR, guys. Pagkapasok ng ganyan, of course, there's a mirror and of course the basic toiletries and stuff. Trash bin, tissue, mga towels, and then may pa din si Mayor, tsinelas, ganyan, and then may dryer or blower. And then, ayan, ito yung mismong toilet bowl and bidet. Perfect ang bidet. Pero yung kinagugulat ko talaga is yung mismong bathtub. Again, di ko maalala, guys. Check ko yung booking ko kung part ba yun ng booking ko yung bathtub. Hindi din naman kasi ako ma-bathtub na person kasi wala yan sa amin. So, ayan. Anyway, maganda yung bathtub nila. Wait. Yan, kasi may paano siya. Parang sandalan, in all fairness. And then, hot and cold naman yung shower. And then, may a shower gel and then shampoo. Ayan. And then, may handheld na shower and faucet din. Ayan. Not bad. Galing, galing. I love the pailaw effect ng dito sa Look, ang laki-laki ng salamin nila, guys. Pak. Ang laki ng salamin nila. Pwede ka dito magme-makeup. Anyway,
And then, paglabas mo guys, o diba, pwede ka pang tumambling kasi ang lapad ng area. Pak, ito yung bed. It's I think a double bed or queen size. Again, i-check ko guys. I will just flash it on the screen. And then another mirror again. And then I think ito mga lagayan ng mga pwedeng lagayan ng luggage. Ilalagay ko yung bag dyan, ilalatag ko yung mga gamit ko. And then dito, may parang working table. And then my chair na very old aesthetic or old vibe. Pak, o diba? And then, may dalawang tubig. Actually, 3 yung water nila guys. Hindi ko alam. But 3. Ayan, 3. And then, may paano sila? May pa green tea. May pa 3-in-1 coffee. And then, tissue. And then, of course, water heater. And then, pak, may ano pa? Ay, sorry. Ay. Wait. Ayun. Wait, paano ba ito pandarin? Diyos ko, I don't need it anyway. Pero ayan, may pa lampshade effect. Then, eto yung bed. Malaki, malapad, malambot, malinis. Ayan, I'm just so happy. It's so big, no? And then, eto, dito sa side naman na to, another bedside table. And then, remote ng TV, aircon. And then, hindi ko sure kung may outlet. Importante pa naman na malapit ako sa outlet. Anyway, I'm not sure. Okay, malapit pala. Sorry. May malapit na outlet. So, perfect ang bedside table. And then, ang shala, kasi, may paano pa, ang tawag na ito, may pa chair effect pa with table. So, pwede kang magkape. Tas may pa-window view pa, guys, yung nabook ko. So, pak. Ayan, for the window effect. Tas, tanaw na tanaw ko sa labas ng bintana yung mismong old quarter. Tingnan nyo, guys. Sorry. Tingnan nyo, guys. Sobrang lively, busy. As in. Yan. Anyway, ang grateful ko lang kasi ang tawag nito. Grateful ako kasi hindi ko siya masyadong naririnig, and then nag-request kasi ako na sa top floor ako or sa 6th floor, and good thing naman ay tinupad nila. And then ang problema is hindi ba ako nakapagbayad kasi nga hindi na charge yung GCash ko, so I need to really withdraw again. Ayan, my bad. Yung limit kasi dun sa pinag-withdrawhan ko na Agribank, 3 million Vietnamese dong per transaction. Sabi ko, gusto ko sana mag-withdraw ng 6 million. Pero for some reason, hindi pala pwede beyond that. So, sabi ko, para hindi na lang masayang, ika-card payment ko na lang sana. Even if may 2.5% yung card payment nila. Etong GCash card ko, hindi gumagana. 3 beses nag-decline. So, ayan. Mag-withdraw ko tomorrow. And pumayag naman sila na tomorrow na lang mag-pay. Don't worry, sabi niya. Friendly ng nila. Friendly ng tawag na ito. Friendly ng nila. Friendly ng staff nila. Pero anyway, labas muna tayo saglit, guys. Try kong maghanap ng makakainan. Hindi ako masyadong magpapagabi or whatever. Ayan. And then maybe explore a bit sa area. Titingnan ko lang kung ano yung mga areas na feeling ko, maganda.